Swerte ka na ba ng cover-up? Nalulungkot din ako sa Senado, lalong-lalo na sa idolo ko, na si Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga Marines. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi niya, involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Sobra dun sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi patawag ni Senator Lacson, yung Mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin? Oh. Di ba? So ito, si Erice. Oh. Dilawan ito. Hardcore na dilawan ito. Oh, pero responsibilidad niya na hindi isipin kung sino yung papalit kay Bongbong Marcos if ever na na makasuhan nito si Bongbong dahil sa ginagawa niyang kademonyohan sa Pilipinas. Hindi niya niisip na si Inday Sara yung pwedeng pumalit kasi ang successor, ang Vice President si Inday Sara. Wala siyang pake. Ang important, hindi naman nagnakaw si Inday eh. Hindi naman nagnakaw si Inday. Ang nagnakaw di umano ay si Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas. O so kung halimbawa dahil sa pagnanakaw niya matanggal siya at si Inday Sara ang pumalit, dahil yun ang dinidikta ng konstitusyon. Yun ang trabaho ng isang vice presidente. Ngayon, kung ayaw nyo kay Inday Sara, magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Di ba? Magkakaroon ng eleksyon sa 2028. O di kung halimbawa, natanggal si Bongbong, siya naging presidente, makita nyo na puro kabalbalan lang din ang ginawa ni Inday. O sa 2028, pag tumakbo siyang presidente, di wag nyo nang iboto. Ganun lang naman yun eh. Kasi yun ang dinidikta ng batas eh. O ngayon, ayaw nyo kay Inday Sara. Tapos, papabayaan nyo si Bongbong nakaupo dyan. Tapos, ilang taon pa siyang nakaupo dyan, nanakawan kayo ng nanakawan. Anong klaseng yan? Anong klaseng prinsipyo meron yan? Dahil lang anti-Duterte ka, kahit nakawan kayo ng nakawan nitong pamilya na ito na sinasabi pa ni Amy Marcos, adik, okay lang sa inyo. Pero ayaw nyo umupo si Inday Sara. Ba't ano ba ginawa ni Inday sa inyo? Inabuso ba nila kayo nung nasa Davao kayo? Di ba? Ano na ba mga ahensya ng gobyerno hinawakan ni Inday Sara? Ang hinawakan ni Inday Sara, Department of Education. As far as I know, noong panahon niya, naging maayos ang Department of Education. Naging focused sila sa learning ng mga estudyante. Napakarami niya pa nga nagawang pabor para sa mga teacher. Di ba? Tinanggal niya yung administrative task ng mga teacher. Itinaas niya yung mga allowances ng mga teacher. Nagkaroon sila ng bakasyon. O tapos yung mga ilang taon man lang naupo si Inday Sara sa Department of Education. O kita mo from blended learning or yung mga bata nag-hybrid sa bahay nag-aaral, 100% ibinalik niya yan sa eskwelahan. At dahil sa mga patakaran na yan, 'di ba may mga COVID pa naman, o kita mo yung mga bata hindi naman nagkasakit, hindi naman mga nangamatay, may nabalitaan ka bang ganun? Ibig sabihin, maganda yung leadership ni VP Sara. So kung maganda yung leadership ni VP Sara, mga bossing, bakit ayaw niyong umupo siya kung sakali man? O sa Davao, taga Davao ba kayo? Di naman kayo taga Davao. Kasi kung taga Davao kayo, sigurado ako, kasi at least 90% ng Davaoenyo gusto ang mga Duterte. The other 10% siguro foreigner, di sila masyadong kilala. Or yung mga kalaban nila sa politika, baka isang barangay na ayaw sa kanila. Pero tingnan mo kung gaano kaganda ang Davao, ikumpara mo yan sa probinsya mo. O tapos ayaw mo na yung magagandang nangyayari sa Davao makuha mo, di ba? Loko-loko pala kayo eh. So dito makikita mo sinasabi dito ni Erice na ito daw si Ping Lacson meron na daw deal with the Bersamins na hindi ipapatawag ang mga ito because never niya talagang pinatawag si Bersamin. Mantang mo si Bersamin wala na siya sa gobyerno pero never niyang pinatawag. Hindi na nga nasundan yung Senate Blue Ribbon Committee hearings niya. Importante mga bossing itong nangyayaring corruption sa bayan. Dapat talaga tuloy-tuloy ang hearing mo. Yung Quadcom nga eh. Tinan mo yung Quadcom mo, ilang hearings yun? Umabot yata ng 20 hearings yun. Wala namang napatunayan yung Quadcom na yun. Doon naman sa Quadcom na yun, kumuha lang naman sila ng mga statement na ibibigay nila sa ICC para makulong si Pangulong Duterte ron. Pero tingnan mo, ano ba ang nung Quadcom na yun? Ano ba yung na-accomplish ng Quadcom na yun? Tapos balitang-balita na kada Quadcom daw, bawat isang congressman, balitang-balita, may 10 milyon na natatanggap. Sabi ng mga ng mga bali-balita, hindi ako nagsabi ng 10 million daw. Tapos kapag nagtanong ka, nag-contempt ka, iba pa yung bayad nun. Quadcom yun ito ang Senate Blue Ribbon Committee ang dapat na nakafocus to sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ayaw mo ba, Lacson, na resolbahin niya? Sakay ka kasi ng sakay sa helicopter ni Saldico eh. Yan ang problema sa iyo. Halatang halata ka na talagang may iniiwasan mantakin mo Yusek Bernardo at saka yung Alcantara. Tingnan mo, meron pa daw silang 1.6 billion galing sa kanila binigay pa dito sa Bersamin, yung Adrian Bersamin. Na hanggang ngayon hindi pa yata niya na iaabot.
Oo, kasi parang lumalabas according sa mga ito ang bagman niya, ito ang taga-kolekta eh. Tarantado talaga itong mga ito eh. O, hindi ba ang lalaking pera niya ni Man? 1.6 billion, 805 billion, ang laking pera niyan. Hindi nyo ba planong alamin kung saan napunta yan? Hindi nyo ba planong alamin kung totoo ba yan o hindi? Kasi kung hindi totoo yan, hindi putang ina, bitayin natin lahat ng mga Marines na ito. Kung hindi totoo yung mga pinagsasabi nila. Pero kung totoo yung mga pinagsasabi nila, edi bitayin natin lahat ng mga nakinabang sa pera ng taong bayan. Ang kakapal naman na kasi ng mukha ninyo, mantakin mo sinisweldohan na kayo mula sa buwis. Tapos ganyan pa ginagawa ninyo, mga hayop kayo. O tingnan mo, ito pa yung isang masasabi ni Erice tungkol dyan sa ni Lacson. Pasok. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. A cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Oh, hindi ba aside from itong mga testimonies ng mga sundalo, meron pang mga text messages. Mabigat 'yun. Bakit hindi nyo ilabas yung text messages na 'yun? Bakit hindi ibalita ng media yung text messages na 'yun? Bakit hindi isomon ng Senate Blue Ribbon Committee yung mga text messages na 'yun? Because they have the power to do that. Bakit hindi nila gawin 'yun? Why? Because may cover up. Because yung mga amo netong dalawang ulol na ito, si Tito at saka yan si Ping, baka masagasaan dito. Oh, hindi ba? Putsang ina, kayo gustong-gusto niyo yung ganyan? O ikaw, dilawang ka, ikaw loyalista ka, gusto mo yung ganyan? Buti sana kung nakinabang ka sa ninakaw nila. Hindi. Tanggol ka ng tanggol sa mga Marcos, hindi ka naman nakikinabang sa mga ninanakaw nila di umano. Oh, masaya ka sa ganyan, bumubula ang bibig mo. Sinisisi nyo lahat sa mga Duterte tapos na nakikinabang lang sa pera ng taong bayan si Claire Castro. Balita ko ha. Balita ko, hindi to malamang hindi totoo to ha, pero narinig ko lang. Di umano ha. Ito daw si Claire Castro kada press con 2 milyon. Hindi ko alam kung totoo yan ha. Pwede niyang i-deny. Pero imagine ilang beses siya nagpapapress con sa isang linggo. Kung 5 beses siya nagpe-press con sa isang linggo, 10 milyon isang linggo. May sweldo na tapos may ganun pa. Totoo ba yan? Palang hindi naman. Palagay ko hindi. O, narinig ko lang yan. From a very reliable source. 2M. Tapos ang gagawin mo lang dun, maninira ka lang. Ang gagawin mo lang dun, babaluhurain mo lang si Inday Sara at saka yung mga Dutertes. Binabayaran ka galing sa puwis ng taong bayan. Putang ina ninyo, hindi kayo marunong mahiya. Nasan na ang mga prinsipyo ninyo? Sabi ko nga sa inyo, imagine ninyo ang sarap ng buhay ninyo ngayon. Tatanggap mo yung 2 million kada araw. O siguro sa katapusan ng buwan mo natatanggap yun. So kung 10 million, 400 million yun. Ay 40 million. Sa isang buwan, 4 na linggo, 40 million sa isang buwan. Putang ina niyan. Parang kapag magtitinda ng drugs kapag gaganyan, putang ina, maninira ka na lang sa mga Duterte, ganyan kalaki kikitain mo. Imagine niyo yan, pera niyo yan eh. Dapat yan sa serbisyo na pupunta yung mga pera na yan. Mantakin mo sa serbisyo nila, sa amo nila, yung pera natin ang ginagamit. Ginigisa tayo sa sarili mantika, tapos nagtatanggol ka. Ikaw na basher. O, tatanungin kita, may kinita ka ba sa... May komisyon ka ba sa ginawa nilang pandarambong sa bayang Pilipinas? O yung pera ba ng Pilipinas na pinaiikot nila sa kanila, nakatanggap ka ba? Kung hindi, putang ina mo, bakit tanggol ka ng tanggol? Wala ka naman palang nahihita. Puro katarantaduhan na nangyayari sa bayan, tapos pinagtatanggol mo pang mga hayop na yan. Anak ng tinapay, mantakin mo yung ganyang mga bali-balita. O tapos sino pa? O yung pa mga iba pa, yung mga vlogger na binabayaran nila. Yan, yung mga pinapanood nyo ng mga vlogger na mga tanga. Kita nyo, walang ibang inaatake kundi mga Duterte. Walang ibang inaatake kung hindi mga kalaban nila na vloggers. Bakit? Kasi wala silang maipakita sa inyong magandang ginawa. Netong administrasyon na to, wala nga, open mouth. O kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kaming mga badateros at ang mga DDS vloggers, tingnan nyo, do we get something? Do we get something from this? O from yung pagtatanggol namin sa mga Duterte? Oo, ano yun? Pucha, baka sakali, yung mga yan, tumakbo ulit, baka sakali manalo yung mga yan, maging maganda Pilipinas, putangin na nyo, pati kayo damay. Samantalang yung mga amo ninyo, ninanakawan tayo, lahat tayo damay, lahat tayo binabaha, lahat tayo nagkakaroon ng kurikong sa paa dahil sa hindi na nawawala yung tubig. Wala, gutom na lahat ng mga Pilipino, tapos pinagtatanggol nyo pa. Tangina ninyo, mga tanga kayo. Ano pang masasabi mo dyan, Erice? Nakalagay doon, 7 billion, report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion, at susunod niya yung kwenta kung saan napunta yon. May mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Takin mo, 11 nabigyan sa alyansa? Baka mamaya yung hindi nabigyan, si ano pa yan ha, yung hindi nabigyan si Lito Lapid pa yan ha, pero tinan mo hindi nabigyan yung 11, yung 12, 11. Si Aimee. Siyempre hindi na mabibigyan niya si Aimee, alyansa si Aimee. Ilan lang naman alyansa eh. So ibig sabihin si Camille Villar, nakatanggap pa yan? Hayop ka, Camille. Kaya na masaklap nito, pera ng taong bayan.
Pera ng taong bayan, yung mga pinagkukuha ninyo, mga hayop kayo, pinangkandidato, pinangkampanya ninyo, yung pera ng taong bayan, hindi kayo nahihiya, tanginan nyo. Dapat talaga masunog ang mga kaluluwa nyo, mga 1 milyong ulit. Lahat po nabigyan, including Senator Lacson and Senate President Tito Soto, nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman, yung mga national candidates, sinutulungan ng kanilang mga kapartido. May napunta kay Andrew E., 68 million, talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na patrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, tawag lang para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na ngayon? Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Yon, narinig nyo nag-deny? Yan si, yung Pangandaman. Yung DBM ng Pangandaman na sinasabing putya yan ang naglalabas ng mga pera para pumunta sa DPWH. Napatawag na yan. Putang ina niya, nakulong na bang hayop na yan? Or at least man lang na-investigahan ba yung hudas na yan? Wala eh. Mantakin mo, ang may kaso ako. Ako ang may kaso? Si Jack Argota may kaso? Kakasuhan yung mga Marines. Tapos itong mga putang ina nito, nas kaliwat kanan na nga yung mga ebidensya at sumbong na ibinabato sa kanila. Putang ina, malaya ang mga hayop. Putang ina, napaka-unfair ng buhay, no? Hayop. Sobra, di ba? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Si Leandro Levisteban nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman. In 4 occasions, nagharap-harap kami. Pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. Yan, di ba? Palakpakan. Ang galing. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, si Erice, di naman yan kakampi ng mga Duterte. Staunch critic yan ng mga Duterte. Pero ang pinag-uusapan natin dito, bayang Pilipinas na. Regardless anong kulay mo, dilaw ka, girl boy, bakla, tomboy, pagka para sa Pilipinas, dapat sama-sama tayo. Kapag ninakawan tayo, o hindi lang kami ang ninikawan ng mga anti-Duterte, ay anti-Marcos, o hindi naman kami anti-Marcos actually. Yung mga pro-Duterte, halimbawa kaming mga pro-Duterte, ninakawan kami. Hindi lang kami, pati kayo tanga. Feeling nyo naman na kami lang ninanakawan, kayo hindi. So dapat involved kayo dito, dapat magsalita kayo rito. Dapat i-call out natin itong mga tao na ito, itong mga congressman, itong mga senador. O sabi ko nga sa inyo marami nagsasabi, i-call out natin lahat ng mga senador. O ayan, sabi ko nga sa inyo, si Senator Bong Revilla nakakulong na. Pinagdudusahan niya na yung ibinibintang sa kanya. Bintang pa lang yun, nakakulong na siya. Okay man lang hindi nga nasabi ko nga sa inyo Hindi natin sinasabi na si Bong Revilla walang kasalanan. Pero ang sinasabi natin dapat patas. Kung nakulong si Bong Revilla dahil sa ibinibintang sa kanya ni Bersamin at saka ni ni Alcantara at saka nito ni Bernardo, sana lahat din ng mga inaakusahan nakakulong na din ngayon. Hindi pwedeng si Senator Bong Revilla lang, dapat lahat nakakulong. Kasi napaka-unfair naman, 'di ba? Napaka-unfair naman. Sabi ko nga sa inyo, kasi Senator Bong Revilla tarantado katulad ng ibang mga yung mga sinasabing mga pangalan diyan. Di sana tumakas na yan si Bong Revilla, kaya sana nagbayad na rin yan ng mga kung sino-sino para hindi siya makulong. Pero tingnan mo, siya yung naunang nakulong, siya yung pinakawala namang kasalanan. Hindi ko sinasabing walang kasalanan na not guilty na, pero ibig ko sabihin list. Least guilty. Kung sakali man na may tinanggap siya na pera, least guilty. Ang dapat na ikinukulong natin yung most guilty. Sino ba yung most guilty? Si Alcantara, si Hernandez, si Bernardo, yan si Bersamin, si Pangandaman, si Bongbong, si Martin Romualdez, si Sandro Marcos. Yan ang mga most guilty. Si Senator Bong Revilla, malabo na maging most guilty yan. Kung meron man siyang natanggap, hindi natin alam kung totoo o hindi, pero it's unfair na nag-iisa siyang nakakulong. Samantalang itong mga to, malayang nakakagala, nakakakain pa ng masasarap na pagkain, mga hayop na yan. Yan ang mali. Hindi natin pinagtatanggol si Senator Bong Revilla, Si Senator Bong Revilla ay biktima din. Biktima din dahil siya ang ginagamit na panakip butas para lang masabi na may nakulong na iisa. Tanginan, daming congressman na yan nakalagay from A to Z. Alam mo yung listahan ng congressman, A, B, C, D. Ganun, hindi nga 1, 2, 3, 4 From A to Z, puro congressman, tapos sila hindi nakakulong. Tapos ito si Senator Bong nakakulong. Dahil, bakit? Dahil napolitika na din. Unang-una sa lahat, nalaman na maka-Duterte siya. Pangalawa, yung pamilya niya, yung mga anak niya, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Pangatlo,
O sino ang nagtulong-tulong para ipakulong si Bong Revilla? Lacson, taga Cavite. Mga Rimulya, mga taga Cavite. Balita ko, yung DOJ, taga Cavite rin. O, yun ang problema natin, di ba?